ito si ACC wire papunta ito sa headlight. Ngayon ang nangyari, kasi ito yung gagamitin natin, putol na po yung linya na yan. O paano na po yung linya na magsusupply sa ating headlight? Siguro ito yung nalilito sa atin ng iba nating katropa dito, kasi nung nagkabit na po sila ng DC, nawala po sila ng headlight. Alright? So itong part na ito dito, yung part na ito dito na naputol, no? Ang gagawin mo lang dyan mga idol, ikakabit mo lang ito sa... Good morning mo sa inyong lahat mga katropa, no? At welcome back po ulit para sa ating panibagong video ngayong araw na ito, no? Well, sasagutin ko lang po yung additional na katanungan sa nauna nating video na yun ng ating mga katropa. Ganito po yung tanong nila. Nagpalit po ako ng full wave regulator na may kulay black, tas biglang nawala po yung aking headlight. As in blackout talaga, nawala. Ito pa, paano daw po ikabit yung full wave regulator na may kulay black sa aking dating regulator na AC na full wave na regulator. Ayan, ang gulo na puro regulator. Ayan. So yun po yung mga katanungan nila. Ayan mga katropa, so hindi ko na patagalin itong video. Tutumbukin kagad natin yung mga tanong ngayon at sasagutin natin ura-urada. So tara na! Yun mga katropa, no, ito dito po tayo, no, i-diagram ko sa inyo kung ano yung mga line niya, di ba? Okay? So umpisa muna tayo doon po sa nakakabit sa motor mo na AC, no, na AC na regulator, AC. Yung pagpasensya niyo po yung sulat natin na AC na regulator, no. Yan, regulator po yan. Regulator, yun, basta yun na yun, regulator yan, okay? Kasi kakain tayo ng space, no. Kasi dito sa baba, dito tayo gagawa ng DC naman na regulator, okay? So yung nakakabit sa iyo na regulator ay AC, mga idol, no? Yan, pasensya nyo na po yung drawing natin, ha. At nandyan po yung mga wire na 5, alright? Sa 2, 3, 4, 5, okay? So ito mga katropa, hanapin mo po yung kulay green dyan. Yan, so sana masundan na ito ng ating katropa, no? O yung nagtanong pa po sa atin, no? Green, yung green po ay, yan po yung ground, mga idol. Kasi may nag-request pa rin po sa atin na kung pwede diagram or indicate natin isa-isa. So in-indicate ko naman po sa video na nauna, isa-isa. So ngayon naman po kung paano niya talaga i-install na kung magpapalito po siya ng regulator na black po ikakabit niya. So actually wala namang ganong pinagkaiba idol. Dito lang yan nagkakaiba sa kulay black. Ayan. Kasi yung sayo dito sa AC ay red na may guhit na white. So dyan lang yan magkakatalo kasi sa DC na regulator black po siya, no? Dito yung part na ito na red na may white, black po siya. So dadako tayo dyan mamaya, isa-isahin muna natin to. So meron din dyang yellow, mga idol, no? Ang yellow mo, yan po yung light coil. Yan, nabanggit ko na po yun sa video, di ba? Yung ating light coil. Ito po ay galing po ng stator, alright? Then sa kabila may pink. Kung walang pink, white, ayan, pink or white, isusulat na lang natin. Or orange, yan po yung kadalasan sa ibang regulator. Pero sa ganitong klaseng regulator na AC ay yung regulator, yung wire na andyan ay kulay pink. Nilagay ko lang po yung white, okay? So yan po yung charge coil, mga idol. Right, so sana nasundan na to. Nabanggit ko na rin naman ito sa nauna nating video. At gusto ko lang po dito linawin po, no? Kasi yung tanong sa atin kung paano magpalit ng AC na regulator papunta naman po sa DC, ayun, kung ano yung gagalawin, alright? So mamaya gagalawin natin yun, okay? So isa-isahin ko muna, ulitin ko muna uli. Tapos yung kulay red, yan, ito na po yung magkakarga sa ating battery, mga idol, ha? Papunta ito ng battery. Alright, ito na po yung charging system, no? Pagpasok ng kuryente dito sa pink, tapos sa yellow papasok yung kuryente. Ayan, galing po ito ng silang dalawa, galing po ito ng stator. Ayan. So galing po yan ng stator, yung pink at saka yung yellow. Papasok po sa regulator. Then lalabas po yung kuryente dito sa kulay red, papunta sa ating battery. Right? So sana malinaw tayo doon, mga idol, ha. Tapos syempre hindi gagana yung ating regulator kung walang ground. Okay? So si red white naman, ang trabaho ni red white, mga idol, ito po yung AC na supply ng ating headlight. Supply ng ating headlight. Ayan. Yung red white ay AC po na ng headlight, no? Ngayon, pwede mo itong hindi gamitin. Ayan, no? Pwede mo siyang ilus dyan, no? Pwede mo siyang hindi ikabit sa ating harness, no? Kung magba-battery operated ka, na goods pa po ang yung regulator. Gusto mo gawing battery operated ang yung headlight, tatanggalin mo sa connection dito, no? Yung connection na mula sa AC, no, mula dito sa red white, no, napapunta sa ating headlight.
diyan mo siya tatanggalin at ililipat mo sa accessories wire. Ganun lang po siya mag battery operated ng headlight. Alright? So yung trabaho ng red white, inuulit ko mga katropa, ito po yung supply ng ating headlight. Alright? So okay na tayo dyan ha. So regulator yan, pagpasensya nyo na. Alright? Okay? So dadako po tayo ngayon dito sa DC, no? Yan, si DC na regulator. Inuulit ko yung R na yan, regulator yan. Alright? Tapos ito yung box natin. Regulator yan. Ulit tatalo ha. So dito ko na ipapaliwanag sa inyo yung tanong sa atin, no? Kung paano yung ba talaga yung pagkabit nito. Kung magpapalit tayo ng regulator daw na DC from AC na regulator, magpapalit siya ng DC. Gagawin niyang no battery operation. Yan. So nandun pa rin mga katropa, no? Ayan, so indicate ko dito. Okay na magkababalitan kuya. Mga katropa ha, basta tandaan niyo na lang po yung color coding kasi ayan, alams na yan. Alright, so nandun po yung kulay green, which is alam nyo naman na yun po ay ground. Alright, tapos nandyan pa rin po yung kulay yellow. Di yan mawawala kasi yan po ay light coil. Okay, then naandyan po yung kulay pink, pink or red or white. Ayan, haba. Yan po yung charging, no? Charging. Right, so sana nasundan. Minsan pa nga, yung regulator na DC ay mayroon din dyan kulay orange, no? Yung charging minsan ng DC ay minsan orange, minsan pink, at minsan white. No, basta yan po yung kulay ng charging. Kung may mapansin ka sa yung DC na regulator na nabili na orange po, nandun po si yellow, nandun po si green, nandun po si red. Ayan, nandun si red. Tapos si black. Nandun silang dalawa. Tapos may mapansin kang orange dyan, yan po yung charging. Or may nakita kang pink dyan, yan po yung charging. Or may nakita kang white dyan, yan po yung charging. Kasi minsan po, ganun po yung kulay ng nabibili nating DC na regulator. Okay? So, si red, ang idol, so ito po yung papuntang battery. Alright? Magkakarga sa battery natin. Okay? Pasensya nyo na po yung sulat ko. Okay? Tapos, si black, mga idol, ito yung pinakamahalaga sa lahat. No? Kaya hinuhuli ko si black. Okay? Kaya hinuli ko po yung kulay black na ito kasi dito po yung tanong sa atin, no? Kasi yung kulay na yun is common sa dalawa. No, nandun po sa dalawa. Right? Tapos si black at saka si red white yung nagkakaiba, okay? Si black mga idol, ikakabit mo lang to sa accessories wire, no? Sa ECC wire. ECC wire, pasensya na po. Yan, accessories wire po yan. Pasensya na sa guhit natin. Okay? ACC wire. Okay? Hindi mo ito ikakabit kasi baka sundan mo lang po yung linya ng red white. Nakakabit po siya sa headlight, no? Yung AC na supply ng headlight, baka sundan mo yung linya na to. No, mali tayo dyan, no? Hindi mo susundan yun. Ang gagawin mo, no, maghahanap ka ng kulay black or accessories wire, papapasukan mo ito ng accessories wire. Ibig sabihin yung regulator na ito, no, para hindi mag high voltage, lumobo yung battery mo, sumobra yung kuryente, ay kailangan mapasukan po yan ng accessories wire. Ganun po siya kahalaga. Ito po yung pinakamahalaga sa part na ito ng ating regulator, yung kulay black, no? Kailangan mapasukan po siya ng accessories wire para maging normal po yung daloy ng kanyang kuryente. Okay? Para paglabas niya po dito sa kulay red, ay saktong-saktong kuryente ang ibibigay niya sa ating battery. Ayan. Okay? So, naintindihan. Okay. Ngayon, kung gusto mo naman ikabit yung supply na ito, halimbawa, kasi nga, tinanggal na natin yung regulator, putol na po sa part na yan. Kung gusto mong wala ka nang babaguhin po sa headlight mo kasi ang mangyayari, pag magpalit ka dyan, syempre, putol na yung portion na to, no? Kasi wala na pong red white. Wala nang magiging supply ngayon ang iyong headlight. Pagkabukas mo ng kuryente, brown out, wala ilaw. No, siguro ito po yung naguguluhan ng iba nating katropa, no, sa part ng papalit, no, kasi may nagsabi rin sa atin na nagpalit po siya ng DC na regulator, ay nawalan po siya ng headlight. So itong part na ito dito, syempre nalos nga to, di ba? Wala na po yung red na may guhit na white kasi yung pumalit sa kanya ay black, no? Yung part na ito rito, no, na lost connection na mula sa yung harness
pwede mo itong ikabit dito mga idol sa accessories wire. Alright? Ang lalabas dyan, yung headlight mo ngayon ay battery operated na. Okay? So, nasundan nyo ba ako mga idol? Sundan nyo ba yung simpleng paliwanag natin dyan? Napasensya na sa drawing natin na. Okay? So, mas klaro ko pa sa inyo, no? Ito po yung AC na regulator. Ayan, sa isa na. AC at saka si DC. Alright? Dito si black. Okay, si black. Kailangan mapasukan si black ng ACC wire. Diba? ACC wire. Ngayon, si DC naman, yung kanyang red, white, ay lost connection na kasi nga magpapalit na tayo, no? Right? So ito si ACC wire, papunta ito sa headlight. Ngayon ang nangyari, kasi ito yung gagamitin natin, putol na po yung linya na yan. O paano na po yung linya na magsusupply sa ating headlight? Siguro ito yung nalilito sa atin ng iba nating katropa dito kasi nung nagkabit na po sila ng DC, nawala po sila ng headlight. Alright? So itong part na ito dito, yung part na ito dito na naputol, no? Ang gagawin mo lang dyan mga idol, ikakabit mo lang ito accessories wire. Ayan. Okay? Kailangan mapasukan ito ng accessories wire para umilaw ang iyong headlight. Okay, so sana naintindihan mo na dito sa part na ito, mga idol, ng ating accessories wire, no? Accessories wire talaga, no? So sa part na ito ng red, white, saka black. Okay? So naulit ko, kailangan mapasukan si black ng accessories wire para gumana ng normal o para gumana ng maayos yung ating regulator. At kailangan naman na ikabit mo rin yung wire na kaputol na nakakabit dati kay red wire, red, white, papunta naman sa accessories wire para umilaw ang iyong headlight. So yung mga katropa, so sana nasagot ko na ang iyong katanungan about po sa nawalan ka ng headlight kasi nagpalit ka ng full wave regulator na may kulay black, o yung DC na regulator. Alright? Tapos kung paano ito ikabit sa ating motor, kung from AC magkakabit ka ng DC na regulator. Okay? So sana nasagot ko ang inyong mga katanungan, at kung nakatulong sa inyo yung video na ito, ay baka naman pwedeng pabanatan yung subscribe button na yan at pahit na rin ang notification bell para lagi tayong updated every upload natin dito sa ating YouTube channel, or kung nasa Facebook naman ay follow mo na tayo dito sa ating page para maka-follow at ma-update ka sa mga upload videos natin. At syempre, may request nga pala ako sa inyo mga tropa, mga idol, na baka naman pwedeng pa-subscribe or pa-help naman ang ating mga bagong kaibigan. Ito po sila, ayan o. Ayan, yung bago nating kaibigan na yan, at kung hindi nyo pa silang subscribe, pa-subscribe na rin. Para makatulong sa ating kapwa YouTuber at Facebooker. Ayan. Pinagsama ko na sila, no? So walang ubahan dito. Ayun, ubahan talaga. Alright, so ganito naman yung video natin. Peace out. Bye bye po. God bless you all.